Magandang umaga po muli, Attorney Calinisan, Commissioner. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Boss Drew, magandang Opo. umaga po at sa milyon-milyon yung tagapakinig. Good Opo, morning. Commissioner, maraming salamat po muli sa inyo pong pagpapaunlak. At batid namin na suki na namin kayo rito, no? Pero dito po, ito pong issue po last week pa ito no? Last week pa, no? Although nagkaroon na ho ng pag-uusap, meron na rin hong ginawa ang MMDA, pero ito hong pulis ho na ito ay desidido na magsampa na ho ng kaso. Ano ho bang kaso ang ifa-file ho nito laban kay Ginoong Gabriel Go? Sa pakipag-usap ko kay Captain Felipe, alam ko dalawang kaso ang ifa-file niya. Opo. Isa for violation of Data Privacy Act at yung pangalawa libel. Yung Data Privacy Act kasi, binivideohan siya, tapos hindi wala namang pahintulot, tapos pinost pa. Yun namang libel, syempre, yung sa buong circumstances, pahiyang-pahiya itong si Captain Felipe dun sa pagbablog ni Mr. Go at ni Dada ko. Okay. May vlogger pang kasama pala. Si Mr. Go, lahat ng puntahan niya. Actually, kung medyo mag-aanggang ka mamaya, Drew, panoorin mo yung mga vlog ni Dada ko. Ay, napapanood ko yan, Commissioner. Commissioner. Napapanood ko yan. Oo, kasama niya lagi si Mr. Go. Ang sabi sa akin ni Mr. Go, kulang na lang daw makiusap ng malupit tong si Dada ko, nasasamahan daw siya sa pag-iikot niya. Kung ano man yung usapan nila, sila na yon. Ang bottom line, pag nagtatrabaho si Mr. Go, may kasama siyang vlogger at binivideohan at pinopost lahat ng galawan nila. So, eto na yon. Ilang buwan na silang nag-iikot at marami nang medyo napapahiya. At saktong-sakto, pati yung isang kasapi ng Philippine National Police. Isang police captain pa to hindi to isang ordinaryong police lang official to ng PNP na pinahiyan nila. Alright. So yung video, yan na po yung magsisilbing ebidensya, Commissioner. Among others, totoo lang medyo Kasama yan. If I may give my legal opinion, bilang 17 taong practicing lawyer, medyo solid yung kaso laban kay Mr. Go. Solid. Sa makatuwid, attorney, mabigat-bigat ng kakaharapin ni Ginoong Go rito. Medyo. Kasi una, klarong-klaro yung mga facts. May ebidensya pa. Ang daming testigo. Kumbaga, alam ng lahat na buong sangkabayan ng Pilipinas. Pangalawa, may aspetong kriminal ito at ito ay himas rehas kung sakali. Himas rehas, ha? Aside from... Siyempre, Opo. this is a criminal case, Drew. So, isipin natin, there can be 3 possible cases to be filed. Isa yung criminal case, isa yung civil case, isa yung administrative case. Yung kasong kriminal, yun yung pagkakakulong. Kadalasan, kapag nag-file ka ng isang criminal case, kaakibat nun ang civil case kung saan may danyos o kabayaran. So that's that. Yun yung baka i-file ni Captain Felipe mamaya. Yung kasong yun yung pagkakaalam ko. Unless pahilot ni Mr. Go yun. So yung pangalawa, yung kasong administratibo na maaari ding i-file ni Captain Felipe. Ito naman yung fitness ni Mr. Go na manatili bilang empleyado ng MMDA. Opo. Ito bang si Captain Felipe, nabanggit ba niya o natanong nyo rin ho ba siya na kung sakaling mag-public apology ho itong si Ginoong Gabriel Go, ay areglo na lang? Pwede bang idaan na lang sa areglo? Ganon, Commissioner. Mga siguro si Mr. Felipe, si Captain Felipe ang makuusap ninyo. Pero ang aking tansya, aking nakausap si Captain Felipe, ang huling-huli nga, nung nag-aagahan kami, mukhang desidido yung mama. Desidido talaga. Kasi mukhang talagang tinamaan din talaga siya dun sa pag-post ni Mr. Go. Nako. Meron pa kayang ibang uniform personnel ang may ganitong kalintulad na kaso, Commissioner? Sa pagkakaalam ho ba ninyo, meron bang ibang kalintulad na ganitong case?
May nakita akong isang vlog niya, isang retired official, isang retired PNP official. May nakita akong pangatlong video na pati mismo yung chaplain. Oh, Sorry, mismo chaplain ng PNP, kanyang tinikitan at pinahiya. So, di ko alam kung merong gagaya pa. Hindi ko rin alam kung may gagaya din na iba pang private citizens, pero it is what it is. We just stood up against Mr. Go because the offense was done not just to Captain Felipe but to the 225,000 strong members of the Philippine National Police, pati na rin dun sa mga retiradong opisyal. Kasama na dun yung dalawang magulang ko, yung nanay at tatay ko, police. So this is for them. Kasi yung uniforme ng police, napaka-importante niyan eh. Parang, how should I put it? It symbolizes all law enforcers of old, current, tsaka yung mga magiging police officials pa. Isipin mo kung ang isang sambayanan walang tiwala sa kanyang police force at pwede na lang palang sigaw-sigawan ng isang civilian na yung kanyang law enforcer. Siguro napakagulo ng society natin. Yun ang ginagawa ni Mr. Go. Kaya yun ang dapat nating pigilan. I-take down kaya yung video? Possible kaya, Commissioner? Dapat. Actually, hindi na kailangang tanongin yan eh. Very basic yan. Ang nakakainis pa, nung nakausap ko si Mr. Go nung Sabado, kung saan nangako siya na mag-sorry na hindi naman niya ginawa. Part of that conversation, ang sabi niya, hindi naman ako yung nag-post niyan. So wala akong liability. Ay, ganun? Si Dada Ku ang nag-post niyan. Ganon? Yung referring, ganon. Referring to the vlogger. Okay. Sa madaling sabi, puro alibay nga yung usapan namin eh. Wala na akong narinig kundi alibay. So, ang sabi ko sa kanya, wala naman maniniwalang wala kang alam dyan eh. Sino bang beneficiary ng vlog na yan? Kahit si Dada ko pang mag-post niyan, kung naman ng starring dun sa Siya yung content vlog. siya yung laman eh. Oo. Siya yung laman eh. Kung laman yung vlog na yan. Okay. So, hindi pwedeng sabihin na hindi mo alam yan. Tsaka tagal na ng vlog na yan. Imposible hindi mo alam yan. Sabi ko sa kanya. Pero Commissioner, itong vlogger na ito, hindi rin lusot ito sa asunto. Hindi lusot sa asunto. In fact, kasama siya sa asunto. Alright. So, kasi napapanood ko rin naman, hindi lang yung mga ganitong video, may mga iba pang mga prior incident, prior videos doon sa ganyang cases, no? Pero ito bang, kasi meron ng show cause order na inilabas ang MMDA para kay Ginoong Gabriel Go. So, ano kaya magiging bearing nun, Commissioner? Wala. It is just part of what we call due process. Okay. Sa aspetong due process, kailangan bigyan ng pagkakataon na makasagot ang isang tao na hinahabla o inaakusahan ng nagkagawa ng kahit na anong kamalian. Hindi pwedeng nagkamali tapos sisentensyahan mo na kaagad. Ganun lang. O nagkamali, ipapaya mo na kaagad. Dapat, pag nagkamali, kasuhan, bigyan ng pagkakataong sumagot, saka paparusahan. Ganun yung esensya ng due process sa Pilipinas at kahit saang parte ng mundo. Yung mundo natin nakahinge siya substantive at procedural due process. So yung ginagawa ni MMDA laban kay Mr. Go na pinashow cause order, ang Tagalog version nun ay, Mr. Go, sumagot ka dito sa napansin naming kamalian mo. Paliwanag sa kami ka lang, maghahatol. ganun. Oo. Yun ang ibig sabihin nung show cause order na inisyu ni MMDA. That does not preclude yung maaring pag-file na kahit na sinong tao, to include Captain Felipe, ng admin cases pa laban kay Mr. Go. Opo. O kaya criminal cases pa laban kay Mr. Go. Alright. Nako, medyo iiwan na muna natin yung sa issue ng MMDA, Commissioner. Kamusta na nga pala yung kaso noong pulis na yung udyok ng pag-aalsa? Ano na ho ang update ho doon, Commissioner? Una sa lahat, ewan ko ba dun sa taong yon, no? So, ibang klase dung hanggang kagabi. Hanggang kanina umaga, nagpo-post pa rin yung mama. Hala. Pati nga ako, tinatag pa.
Oh. Pero totoo lang, hindi ko na para pansinin yung mga posts niya. Kasi alam naman natin, we have to be also compassionate doon sa ating isang kasamahan na merong mental health issues. Opo. Pero that does not mean na hindi natin kakasuhan. In fact, nakasuhan na. In fact, gumugulong na yung kaso niya. He did not answer. Actually, he answered but late. Sumagot siya sa yung hinabla sa kanya. Pero merong deadline na tinatawag dahil lagpas-lagpas na dun sa deadline. He has waived his right to answer. Ang sagot pa nga niya dun sa pagiging late, pinost niya eh. Sabi niya, bakit niyo pinapasagot? Nagkakape pa ako. Yun yung post niya. So, kaya, baka meron ka pang mahabang pagkakataon magkape. Kasi hindi naman siya sumagot dun sa kaso niya. So, baka after this case, meron siyang very long period to taste all types of coffee. Yun na lang siguro, before I got into this interview with you, nag-follow up din ako ng mga punong bagay sa trabaho at saktong-sakto, finalo up ko rin na paspasan talaga yung kaso ni Fontillas. Itong mga ganitong klaseng kaso ay dapat mabilis at we have promised before nung nangyari yung kasong yan na 60 days yan. Matagal na 60 days tapos na ang kasong yan. Alright. Ano ho ang, kasi ang dami ho mga naglalabasan, of course, marami mga vlogs, may mga pulis din na nagva-vlog, Commissioner. Although itong si Fontillas ay, kumbaga talagang natsyempoan talaga na yun na nga, ang kanyang pahayag, negatibo, Ano bang panawagan nyo sa mga ganitong mga pulis na nagva-vlog or nakukunan ho ng video, nagva-viral ho sa social media, Commissioner, kung yung iba negatibo, iba kung nahuhuli, kung ano-ano man. Ang dami tayong napapanood, Commissioner. Una, yung mga sa nagva-vlog, alam naman natin na they have their right to self-expression. So, happy naman ako sa nakikita ko. There are some incidents pero generally very, very, very fine. So it's just a reminder na always stay professional. Tiwalang-tiwala sa inyo ang National Police Commission ninyo. Alam kong naintindihan nyo naman ang discernment dyan kung anong dapat at hindi dapat i-post. Doon sa mga police na nasa field na maaring makagip ng mga ibang vlogger, just be professional also, be patient, be kind. Reasonable force ng lagi. Kung pwedeng timpi na lang. Tandaan natin na mas malaki ang problema minsan, lalo na in the aspect of road rage, kita mo naman, 'di ba? So kung merong pagkakataon na i-let go nyo na lang. But in all seriousness, for broad strokes purposes, we just need to be kind to one another. Actually, baka itong payo na to hindi lang pampulis eh. Baka yung payo na to pang sa kalahatan. Kung lahat ng tao iniisip na kung gagawin ko ba to sa kapwa ko, anong balik sa akin? What should I do to my fellow men? 'Di ba? Siguro this world will be a better place. Don't do unto others what you don't want them to do unto you. Nasa Bible naman yun eh. Yes, Siguro naman, hindi naman mali nasa Bible. So with that, we just have to mutually respect each other and all other persons that we get in touch with. Pero Commissioner, kayo ba, hindi ho ba kayo nahagip ng mga vlogger? Hindi pa. Wala pa. May mga bumabaterya sa akin na mga keyboard warrior. Pero ganoon talaga eh. Kasama siguro sa trabaho yan. Mas pangit naman siguro na may nangyayari sa atin. Tapos ako mismo, wala akong gagawin o wala akong, kung manonood lang ako. Hindi pwede. Mas malaking kasalanan yun. Ibas nyo na ako for doing something rather than for doing nothing. So, gaya nitong kaso ni Fontillas, ito ay motu proprio investigation. Tututusin, walang complainant yun. Pero kailangan nating mag-act kasi otherwise yung fitness ng
members ng PNP ang pinag-uusapan. Ito naman doon sa kaso ni Mr. Go, hindi naman pwedeng di tayo magsalita. Harap-harapan na napapaya ang ating uniforme. Dapat merong mag-step up at dapat may magsalita. Mukhang kailangan yatang madagdagan ng training ng mga pulis natin, Commissioner, lalo sa social media. Mukhang kasi syempre iba na ang panahon ngayon, 'di ba? Kumbaga, ang technology natin ngayon mabilis magbago, Commissioner, 'di ho ba? Mukhang Yun ang namang social media policies natin is ever evolving. Actually, meron naman ng in place. Parang ibang batas din natin, dyan naman na lahat ng batas, matter of proper implementation. Yung pagpapaalala naman, lagi namang nandyan. Very, very soon, we will have a dialogue with PNP vloggers just to touch base. Pero tutusin, okay naman things are fine. Ayoko sabing isolated incidents yung mga nangyayari. Buti na lang, hindi naman yung PNP yung nangaargabyado in certain vlogs, sila naman yung nabibiktima. Yun namang kaso ni Fontillas, extremely special case yun. Ayoko sabing isolated incident. Gasgas na yun Yung extremely exceptional case because of the mental health matters. But maybe we should look into a lot of things. Kasama na yung pagpasok sa police force, yung social media policies, and of course, public community relations. Alright. Nako. Sige, Commissioner, from time to time, hihingi kami ng update kung saan nga ba hahantong po ang kasong ito na kinakaharap po nitong atin mga pulis at syempre yung pagpa-file po mamaya, inaasahang magpa-file ng kaso itong si Captain Felipe laban kay Ginoong Gabriel Go ng MMDA. Marami pong salamat, Commissioner. Huling-huli na. Opo. Baka sabihin mo naman, mukhang di mo na pick up ang chismis, pupunta sa opisina ko mamaya si Gabriel Go ng 11 o'clock. Ha? 11 o'clock? Sabi na nga ba, di mo napulot yung chismis na yun. Chismis? Sige, babantayan namin yan, Commissioner. Kung merong gustong pumunta doon sa opisina ko ng alas 11, magkape-kape habang magpa-public apology si Mr. Go na inaasahan ko na sana hindi kami tuyuin uli. Kape-kape na lang tayo doon. So, let's make love na lang tayo doon. Let's make love, not war. Yes. Salamat, Commissioner. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Alright. Magandang umaga po at salamat. Magandang umaga. Yan po si NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan.